Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1271 hanggang 1280. Kabanata 1271. Magulo ang nararamdaman ni Shulikan sa mga oras na ito. Bagamat kaakit-akit ang halagang 30 milyon bilang Dory, hindi yun ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalinlangan. Sa gitna ng lahat, ang pinakamalaking tanong sa kanyang isipan ay, handa ba siyang tanggapin, na ang anak niyang lalaki ay magpapakasal sa isang babaeng buntis, lalo na kung ang batang dinadala nito ay hindi kadugo ng kanilang pamilya. Madalas niyang naririnig ang kasabihang, maging ama ka na, ngunit ngayong ang sariling anak ang nasa ganoong kalagayan, mas mabigat pala ito sa pakiramdam. Hindi na siya bata para hindi makaunawa. Ngunit kahit anong pilit niyang pangatwiranan, may bumabagabag pa rin sa kanyang kalooban. Nang alalahanin niya ang alok ni Mr. Zhu, ang 30 milyong Dory at mga pangakong suporta sa kinabukasan ng anak niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-asa. Sa kanyang paningin, sa panahon ngayon, ang ganoong halaga ay bihirang pagkakataon. Kung may kasamang malaking biyaya ang kasal, baka nga hindi na ganoon kabigat ang isyong, magiging ama sa batang hindi kanya. Ngunit isang bagay ang hindi niya matanggap, paano kung ang sanggol na isisilang ay hindi Chino? Paano niya ito ipapaliwanag sa mga kamag-anak at kaibigan? Pwede ba nilang itago ang katotohanan at sabihing anak yun ng anak niya? Ngunit paano kung mapansin ng iba? Paano kung usisero ang lipunan at paulit-ulit siyang tanungin? Mabigat iyon sa kanyang dignidad. Habang malalim siyang nag-iisip, lumapit si Sister Lu. Napansin nito ang pag-aalinlangan niya, kaya siya ay bumulong, Liken, gusto kong sabihin sa iyo ang totoo. Talagang nagmamadali sina Mr. at Mrs. Zhu. Hindi nila agad nalaman na buntis ang anak nila. Ngayon, desperado na silang ayusin ang sitwasyon. Kung hindi ka papayag kaagad, baka hindi na nila kayanin na itago ang kahihiyan. Napaisip si Shulikan. Mukhang may katotohanan ang sinasabi ni Sister Lu. Kung ganoon nga, totoo ngang aligaga si Mr. Zhu. Ngunit, kahit na ganoon, hindi pa rin niya kayang isakripisyo ang pangalan ng kanyang pamilya para lamang sa pera. Kung ganoon, maingat niyang tugon, aminin ko na, medyo nakakahiya nga ang sitwasyon. Naiintindihan namin ang kagustuhan ni Mr. Zhu na ayusin agad ito. Pero hindi rin biro ang ipagpalit ang dangal ng anak ko. Ayokong matawag ang anak ko sa hinaharap na. Pabili lang. Mabilis ang sagot ni Sister Lu, alam ni Mr. Zhu ang reputasyon ng inyong pamilya. At kung pipiliin ninyong tiisin ang kahihiyan, handa siyang magbigay ng karagdagang tulong bilang kapalit. Nagpatuloy siya, Liken, sa totoo lang, bihira ang ganitong pagkakataon. Hindi madaling kitain ang 30 milyon sa buong buhay ng karaniwang tao. Pinili kayo ni Mr. Zhu, at nakita niya ang potensyal ng anak mo para sa kanilang pamilya. Tahimik sandali si Shulikan bago tumugon, Sister Lu, naiintindihan ko ang punto mo. Pero hindi kami ganoong klaseng pamilya. Hindi kami uhaw sa pera para basta na lang sumang-ayon. Ang halagang iniaalok ni Mr. Zhu ay mababa, kung ikukumpara sa maaaring ipagsapalaran ng anak ko. Napatingin si Sister Lu sa kanya at may kabigatang tanong, sabihin mo na, Liken. Malapit naman tayo, ano ba talaga ang hinihingi ninyo? Sabihin mo ang halaga, at ako na ang kakausap kay Mr. Zhu. Para matapos na ito, tumayo si Shulikan, huminga ng malalim, at marahang nagsalita, ganito na lang. Sister Lu. Pakisabi kay Mr. Zhu at sa kanyang asawa, ang Dory ay hindi pwedeng bumaba sa 50 milyon. Kabanata 1272.
Tungkol naman sa mga pinagkukunan ng harina sa supermarket, panimula ni Shuliken habang nakatingin kay Sister Lu, kailangan ko munang tiyakin na sapat ito para sa pamilya ko. Kung papayag sila, hindi na natin kailangang maghanap ng panibagong petsa. Handa na ang handaan sa Hilton Hotel, at ang wedding rainbow door, wala pang pangalan. Kung may pamilya ng magsusugo ng anak nilang babae, ituloy na lang natin ang kasal. Ngayon na rin, ngumiti siya at idinugtong, Sister Lu. Buntis ang anak nila, hindi na dapat pinatatagal pa ito. Mas maaga, mas maganda. At kung matutulungan mo ako sa bagay na ito, babalik ako sa private at bibigyan kita ng 2 milyon. Gantimpala para sa iyong pagsisikap. Hindi nakatakas sa mata ni Sister Lu ang kislap ng oportunidad. Lalo't higit, may mas malalim siyang motibo. Ipinangako sa kanya ni Mr. Zhu ang 5 milyong, kapalit ng matagumpay na pagkumbinsi sa isang lalaking handang pakasalan ang kanyang buntis na anak. Para kay Mr. Zhu, kaisa-isang anak niya ang babae, at hindi siya makakapayag na masira ang reputasyon nito. Sa kanyang pananaw, higit pa sa pera ang pinangangalagaan niya, ang pangalan ng pamilya, ang respeto ng lipunan, at ang kinabukasan ng anak na babae. Kaya't handa siyang gumastos ng malaki. Ang alok na 2 milyon mula kay Shuliken ay naging panibagong insentibo, 7 milyong kabuuan. Isang kasal lang ang katapat. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sister Lu. Agad siyang kumuha ng cellphone at tinawagan si Mr. Zhu. Pagkaangat ng tawag, masigla niyang sabi, "Oh, Mr. Zhu, may magandang balita ako sa'yo." Mukhang interesado na ang pamilya ng lalaki. Halatang nasabik ang tinig ni Mr. Zhu. Anong sabi nila? Pumayag na ba? Kailan ang kasal? Matagal nang napupusuan ni na Mr. Zhu at ng asawa niya si Carden, ang anak ni Son Duang. Mabuting asal, matalino, at may edukasyong mula sa kilalang unibersidad, at higit sa lahat, wala pang asawa. Para sa kanila, kahit buntis ang anak nila ng isang banyaga, hindi sila makapapayag na mag-asawa ito sa lalaking may anak o may asawa na. Ang isang lalaking malinis ang record ang pinakamainam na desisyon. Hindi rin matatawaran ang kabuuang reputasyon ng pamilya ni Carden. Maayos ang negosyo ni Son Duang, at kung sakaling magkaroon ng gusot, may panghawak sila para paamuhin ito. Isa itong strategic marriage, isang kasunduang panlipunan at pampinansyal. Ngumiti si Mr. Zhu, may halong pag-asa. Pumayag ba si Carden? Magaling na bata yan. Kung matutuloy ito, talagang malaking pasasalamat ko sa'yo. Ngunit tumugon si Sister Lu na may pag-aalinlangan sa tinig, Mr. Zhu, huwag ka munang masyadong magalak. May konting issue pa. Ayon sa asawa ng matanda, kailangan ninyo pang magdagdag ng kaunting halaga para sa Dory. Nagtaas ng kilay si Mr. Zhu. Hindi ba sapat na ang 30 milyon? Malaki na yon. Ngumiti si Sister Lu ngunit may tinatagong tensyon. Alam mo naman, Mr. Zhu, sa mga ganitong usapan, ang halaga ay may kinalaman sa dangal. Kung masyadong mababa ang alok, baka hindi pumayag ang pamilya. Kahit sabik silang matapos ito, hindi rin sila papayag na mawala ng respeto. Nagpatuloy siya, hindi ka na dapat magreklamo. Nakatakda na sana ang handaan nila sa Hilton Hotel ngayon, pero ang anak na babae at lalaking ikakasal, ay tila hindi makapasok sa sariling kasal. Malinaw ang kahihiyan sa sitwasyon. Kaya't kung papayag sila ngayon, pwedeng ilihim ang lahat at may segowa agad ang kasal. Tumigil siya sandali bago muling nagsalita, mas tahimik ngunit mariin, sa totoo lang, Mr. Zhu, hindi na nila kayang itago pa ito. Kung patatagalin pa natin, baka mawala na ang pagkakataong ito. At kung mawala man, hindi na ito mauulit. Kabanata 1273. Nang marinig ni Mr. Zhu ang alok, agad siyang nakumbinsi. Sa mga panahong ito, hindi pera ang tunay na alalahanin niya kundi ang reputasyon ng kanyang anak, at kung paano ito makaapekto sa kabuuang direksyon ng buhay nito. Ngayon, sa wakas, may lumitaw na maayos na kandidato para maging manugang. At higit pa roon,
pwedeng maganap agad ang kasal. Sa bilis ng pangyayari, hindi na kailangang gumamit ng lantern para maghanap ng liwanag, narito na ito sa kanyang harapan. Kaya't hindi na siya nag-atubili. Sige, mariing sagot niya. Sabihin mo kay matandang son, 50 milyon, walang bawas. Dadalhin ko ang anak ko ngayon din. Tapusin muna natin ang kasal, at bukas, maghahanda kami ng salo-salo para sa mga kamag-anak at kaibigan. Kailangang ipagdiwang ito agad. Mabilis ang sagot ni Sister Lu, sabik na sabik, ang galing mo pa rin talaga, Mr. Zhu. Hindi nakapagtataka kung bakit humahanga sa iyo ang buong Ores Hill. Mabilis ka magdesisyon, at marunong kang kumilos sa tamang oras. Kapag dumating ka, tiyak na matatapos ang lahat ng problema. Tumawa si Mr. Zhu sa kabilang linya, maluwag sa dibdib, hindi mo alam kung gaano ako napagod sa bagay na ito. Ilang araw akong halos hindi nakatulog. Pero ngayon, sa wakas, matatapos na rin. Sister Lu, maraming salamat. Ipapaayos ko agad sa asawa't anak ko. Pupunta kami sa Hilton at doon namin tatapusin ang kasal. At kung maayos ito ngayon, magdadagdag pa ako ng 1 pang milyon para sa'yo. Nanginig sa tuwa si Sister Lu. Bagamat may kaya siya sa buhay, hindi pa siya nakahawak ng ganito kalaking halaga ng sabay. Kung magtatagumpay ang lahat, 8 milyong ang kikitain niya, sa loob lamang ng isang araw. Pagkababa ng tawag, agad siyang lumapit kay Shu Liken, ngumingiti at may kasamang pananabik. Liken, ang bagay na ito, maliligtas ang matandang mukha ko. Mabilis na tanong ni Shu Liken, Sister Lu, anong sabi ni Mr. Zhu? Walang paligoy-ligoy, sagot ni Sister Lu habang kumikislap ang mga mata, 50 milyong regalo. Cash. Dadalhin niya ang asawa at anak niya agad. Parang tinamaan ng kidlat si Shu Liken. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang buong buhay nilang mag-asawa ay ginugol sa pagpupundar, at ang kabuuan ng kanilang ari-arian ay hindi man lang umaabot sa 40 milyon. Ngunit ngayon, sa isang kasunduan lang, may paparating na 50 milyon, at hindi lang basta pera, kundi cash na agad maibibigay. Walang mas tiyak pa kaysa sa perang hawak mo na. Sa kanyang isip, malinaw ang larawan, basta't mapapayag si Carden, hindi lang madodoble kundi matitriple ang lakas at posisyon ng pamilya nila sa lipunan. Hindi na sila kailanman titingalain, sila na ang titingalain ng iba. Salamat talaga, Sister Lu, ani Shu Liken, nanginginig sa saya. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung walang problema sa pera, lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Pero may isang hadlang pa. Tumingin si Sister Lu sa direksyong kinaroroonan ni Isabela, na nakasuot pa rin ng wedding dress. Maganda ngunit litaw ang pagkalito sa mukha. Mahinang bulong ni Sister Lu, ang kawawang batang ito, kailangan mo na siyang ayusin agad. Sabi ni Mr. Zhu, kailangang mabilis. Kung nandito pa siya pagdating nila, anong sasabihin mo sa kanila? Walang pag-aalinlangan si Shu Liken. Sister Lu, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Papalayasin ko si Isabela. Hindi siya dapat maging sagabal sa kasunduang ito. Papasok na ang tamang pamilya. Ngunit bago siya makakilos, sinundan siya ni Sister Lu ng isa pang paalala. Marahan ngunit puno ng babala. Walang kinalaman si Carden dito, paalala niya. Huwag mong kalimutan, baka hindi siya pumayag. Kabanata 1274. Hinawi ni Shu Liken ang kamay at mariing sinabi, puno ng pang-uuyam, maglakas loob pa siyang tumutol. Ako't ang tatay niya, puputulan namin lahat ng ugnayan sa kanya. Tapos ngayon, siya pa ang maghahasik ng gulo? Lumapit siya kina Carden at Isabela, malamig ang tingin, parang may nakatagong talam sa likod ng mga mata. Carden, ani Shu Liken, sinabi ko na sayo, kung hindi kayang ibigay ng pamilya ni Isabela ang 30 milyong dore, kalimutan mo na ang kasalang ito. 30 milyon, sabay na sigaw ni na Carden at Isabela, parehong nagulat, parehong hindi makapaniwala. Hindi na nakapigil si Carden. Mom, seryoso ka ba?
Kanina lang, 10 milyon ang hinihingi mo, ngayon naging 30. Anong akala mo sa pamilya nila, bangko? Tayo nga, hindi kayang mag-ipon yan. Mariing hinawakan ni Shulikan ang braso ng anak. Sumama ka, may dapat tayong pag-usapan. Lumingon siya sa asawa. Lawson, halika rito, kailangan din kita. Tahimik ngunit halatang balisa, sumunod si Son Duang. Pumasok silang tatlo sa isang sulok ng hall, malayo sa mata at tainga ng iba. Galit at takot ang halong damdamin ni Carden nang magsalita. Mom, ano bang ginagawa mo? Hindi ba't gusto mong maging masaya ako? Huminga ng malalim si Shulikan, ngunit hindi natinag ang kanyang tinig. Carden, anak, alam ko kung anong makakabuti sa'yo. Hindi ko hahayaang sayangin mo ang buhay mo para lang sa isang relasyon na wala namang patutunguhan. Tumingin siya ng mariin sa anak. Tingnan mo ang pamilya ni Isabela. Wala silang kayamanan, wala silang maipagmamalaki. Kapag pinakasalan mo siya, hindi lang siya ang kukupkupin mo, buong pamilya niya, ikaw ang sasalo. At kapag hindi ka na makahinga, kami rin ang tatay mo, malulunod kasama mo. Iyan ba ang gusto mong kapalit ng pag-ibig mo? Mom, mariing sagot ni Carden, ako at si Isabela lang ang may relasyon. Hindi ko hahayaang maging pabigat sa inyo ang pamilya niya. Napangiti si Shulikan ng mapait, puno ng pagdududa. Napaka-inosente mo. Pag pinakasalan mo siya, kasama ang lahat ng problema niya. Yung awa, magiging obligasyon. Yung pagmamalasakit, magiging responsibilidad. At sa bandang huli, ikaw ang mauubos. Tumahimik siya sandali, saka nagsalita muli, ngayon, may apoy sa kanyang boses. Makinig ka, Carden. May isang oportunidad na hindi natin pwedeng palampasin. Isang alok na kayang baguhin ang kapalaran nating lahat. Nagkatinginan sina Carden at Son Duang. Anong klaseng alok? Tanong nila. Ibinunyag ni Shulikan ang tungkol kay Ginoong Zhu, ang anak nitong buntis, at ang alok na 50 milyong piso, cash, kapalit ng pagpapakasal ni Carden sa anak nito. Napakunot noo si Son Duang, hindi makapaniwala. Likan, gusto mong ipakasal ang anak natin sa babaeng may anak na sa iba? Paano na ang dangal natin? Ang pangalan natin? Ngunit nanatiling matatag si Shulikan. Son Duang, buong buhay mo, nagtrabaho ka para sa 35 milyon. Pero ngayon, sa isang kasunduan lang. 50 milyon ang mapapasa kamay natin. Sa isang desisyon, malalampasan natin lahat ng pinaghirapan mo. Tila naguluhan si Son Duang. Dangal o kayamanan? Alin ang mas mahalaga? Hindi lang yun, dagdag ni Shulikan. Kung mapasa atin ang kontrol sa supply chain ng harina, lalaki ang negosyo natin. Tataas ang kita, baka sa loob lang ng isang taon, lumampas tayo sa 100 milyon. Isipin mo yun, Duang, isang henerasyong tagumpay. Habang sinasabi ito, tila tukso ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit para kay Carden, malinaw ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo. Hindi ito tungkol sa tagumpay, kundi sa tunay na pagmamahal. Napatingin siya sa 2 taong bumuhay sa kanya, ngayon tila handang isakripisyo ang sarili niyang kalayaan para sa kapalit na halaga. Mariin siyang nagsalita, nanginginig ang boses, pero buo ang loob. Kung ang kaligayahan ko ay kailangang bilhin ng 50 milyong piso, ayoko na. Hindi ako produkto, at lalong hindi pag-ibig ang kayang tumbasan ng pera. Kabanata 1275. Nang marinig ni Son Duang ang salitang 1 bilyon, tila umikot ang mundo niya. Lahat ng alinlangan, naglaho sa isang iglap. Lumapit siya kay Carden, puno ng pananabik, at sabik na nagsabi. Carden, anak, ito na ang pinakamagandang pagkakataon sa buhay mo. Hindi ka lang libre sa gastos, bibigyan ka pa ng 50 milyon. Saang planeta ka pa makakakita ng ganito? Ngunit malamig ang tugon ni Carden, may halong pait ang tinig. Oo nga, ang ganda nga ng deal. Tapos ikaw na lang ang magpalaki ng anak nila. May instant apo ka pa na hindi mo dugo. Hindi man lang natinag si Son Duang. Sa halip, nagpakawala siya ng mapait na tawa.
Anak, basta may 50 milyon sa mesa, kahit hindi ko apo, kahit itim na anak ko pa, ayos lang sakin. Napailing si Carden. Hindi makapaniwala. Dad, huwag mo namang gawing biro ang dignidad ko. Hindi ko kayang lunukin ang ganitong bagay para lang sa pera. Biglang nagdilim ang mukha ni Son Duang. Wala kang alam. Sigaw niya. Wala kang karanasan sa paghihirap. Hindi mo alam ang sakit ng gutom. Ang hirap ng pagkayod araw-araw. Baka kapag naranasan mo yun, saka mo lang maiintindihan ang halaga ng bawat sentimo. Sumabat si Shulikan, palad na palad sa panig ng asawa. Tama ang ama mo. Ang pera, hindi pinupulot. Ang pagkakataong ganito, minsan lang dumating. Kung itatapon mo to, baka habang buhay kang magsisi. Huwag mo kaming sisisihin kapag wala kang kinabukasan. Tahimik si Carden. Ilang sandali ng pag-iisip, ngunit buo ang loob ng tumugon. Kung ang kapalit ng kinabukasan ay ang sarili kong kalayaan, hindi bale na lang. Hindi ako nabubuhay para lang sa pera. Nabubuhay ako para sa prinsipyo, sa respeto sa sarili, at sa taong mahal ko. Tuluyang sumabog ang galit ni Shulikan. Kung ganyan ka mag-isip, mula ngayon, wala ka ng karapatang manatili sa bahay na to. Lumayas ka, dalhin mo ang babae mong yan, at mabulok kayong dalawa sa kahirapan. Ngunit sa halip na matakot, tumango si Carden, tila matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Sige, matagal ko nang gustong lumaya. Pag umalis ka ngayon, putol lahat ng bank accounts mo. Sigaw ni Shulikan. Hindi mo na magagalaw ni isang sentimo mula sa amin. Ngumiti si Carden, puno ng paninindigan. Hindi ko kailangan ang pera nyo. Ako at si Isabela, magsisimula kami mula sa wala. At kahit pa mahirap ang landas, mas pipiliin ko yun kaysa mabuhay sa tahanang ito na walang paggalang. Walang pagmamahal. At sa harap ng lahat, dahan-daang kinuha ni Carden ang kosash ng groom mula sa dibdib at inihulog sa sahig. Tunog ng kalayaan, tunog ng pagbitaw. Tumalikod siya, lumapit kay Isabela, at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Isabela, wala na tayong kasal dito. Pero kung papayag ka, magsimula tayo ng bago. Sa Ores Hill, mag-umpisa tayo ng buhay na tayo ang pumili. Tumulo ang luha sa mata ni Isabela, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Oo, Carden, susunod ako sa'yo, kahit saan. Ngumiti si Carden at marahang hinalikan ang likod ng kamay niya. Tara na. Bago sila tuluyang lumisan, nilapitan ni Carden sina Charlie at Claire, puno ng pasasalamat. Pasensya na sa abala, pero sa araw na kami ang tunay na ikasal, kayo ang unang iimbitahan namin. Ngumiti si Claire. Hihintayin namin yun, Carden. At si Charlie naman ay tumawa ng magaan. Kapag nagpakasal kayo, ako na ang bahala sa wedding car. Yumuko si Carden. Maraming salamat. Hindi ko ito malilimutan. Ngunit isang huling sigaw ang sumambulat mula sa likod. Si Shulikan, puno ng galit. Carden, pag umalis ka ngayon, hindi ka na anak ng pamilyang to. Tandaan mo yan. Ngunit hindi na siya nilingon ni Carden. Hindi na niya kailangan ng pahintulot. Hindi na niya kailangan ng yaman na galing sa kasinungalingan. Hawak ang kamay ni Isabela, lumakad siyang buong tapang, palayo sa luho, palapit sa buhay na pinili nilang dalawa. Kabanata 1276. Kahit halos wasak na ang relasyon ng ama at anak, at tuluyang naputol ang ugnayan ng ina sa kanya, pilit pa ring pinipigil ni Carden ang galit, nagpapakumbaba, umaasang magbabago ang puso ng kanyang mga magulang. Ngunit dumating na siya sa hangganan. Mariin niyang sinabi, dahil hindi ninyo ako nirerespeto, wala na akong dapat pang ipaliwanag. Kung gusto ninyong putulin ang ugnayan natin, sige, putulin ninyo. Sumabog sa galit si Shulikan, ang mukha'y balot ng panlulumo at puot. Walang hiya, kung aso lang ang pinalaki ko, marunong pa sigurong tumanaw ng utang na loob. At ngayon, puputulan mo ang ugnayan natin, dahil lang sa babaeng yan. Ilang taon kitang pinakain, pinalaki, pinag-aral, para saan? Para sa wala. Tahimik ngunit matatag ang sagot ni Carden. Pasensya na, Mom.
Pero ayoko na pong kayo ang magdikta ng buhay ko. Mula ngayon, ako na ang magpapasya para sa sarili ko. Nagngingit-ngit si Son Duang. Kapal ng mukha mo. Kung aalis ka ngayon, huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit isang kusing. Sa ari-arian natin, mag-isip ka, ngunit buo ang loob ni Carden. Walang problema, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Tahimik silang lumakad palayo, ngunit hindi papayag si Shulikan na ganun lang yun matatapos. Huwag ninyong hayaang makaalis ang batang yan, at ang palipad-hangin niyang babae. Sigaw niya sa mga kamag-anak. Hindi ko papayagang maagaw ng babaeng yan, si Carden mula sa akin. Mabilis na kumilos ang ilan sa pamilya Son, lumalapit kina Carden at Isabela. Ngunit naroon din sina Charlie at Claire, agad na sumunod upang sumuporta. Nang halos makalabas na ang magkasintahan, galit na lumapit si Shulikan kay Isabela, at sa sobrang tindi ng galit, isang sampal ang ibinagsak sa pisngi nito. Pak! Tunog ng puot na hindi na kayang ikubli. Anong sumpa ang isinumpa mo sa anak ko? Anong ginawa mong masama sa kanya? Kung hindi mo siya iiwan, papatayin kita. Naluha si Isabela, hindi inaasahang haantong sa ganitong karahasan. Tinakpan niya ang pisngi, nanginginig ang boses habang nagsusumamo. Tita, matagal na po kaming magkasama ni Carden. Totoo po ang pagmamahal namin. Sana po, sana'y unawain ninyo kami. Ngunit lalong sumiklab ang galit ni Shulikan. Muling tinaas ang kamay upang manakit muli. Ngunit bago ito bumagsak, isang kamay ang pumihil. Mahigpit, matatag. Si Charlie, matalas ang tinig niya. Tama na, kung hindi ka titigil, huwag mong piliting mawala ang respeto ko. Nagulat si Shulikan, hindi sanay na sinasaway. Anong pakialam mo? Sino ka ba sa pamilya namin? Ngumiti si Charlie, ngunit ang titig ay malamig. Si Isabela ay kaklase ng asawa ko. At bilang kaibigan niya, may pananagutan akong protektahan siya. Hindi mo lang siya dapat hindi saktan, dapat mo siyang igalang. Tahimik ang paligid, bigla siyang lumapit pa. Bibigyan kita ng 3 segundo, para humingi ng tawad. Kung hindi, ako mismo ang haharap sa'yo. Nagngingit-ngit si Shulikan, nanginginig sa galit. Ikaw lang ba ang may 2 sasakyan? Huwag kang makialam. Kung lalaban ka pa, pati ikaw itatakwil ko. Ngunit ngumiti pa rin si Charlie. Itatakwil mo ako. Mukhang matanda ka na nga talaga, at pati respeto sa sarili mo, iniwan mo na. Para bang tinamaan ng kidlat si Shulikan. Isa ito sa pinakasensitibong bagay sa kanya, ang kanyang edad. Lahat ng kayamanan ay ginagamit niya upang mapanatili ang kanyang anyo. Ngunit ang salitang matanda, para sa kanya, ay insultong hindi niya kayang tiisin. Kumakabog ang dibdib niya, muling sumugod. Ngunit bago pa man siya makalapit, lumapit si Son Duang, malamig ang boses. Charlie, tama na. Huwag mong akalaing may ipagmamalaki ka dahil lang sa konting yaman. Kung makikialam ka pa, hindi ka na makakapasok kahit sa Hilton. Tahimik si Charlie, ngunit ang ngiti sa labi niya ay hindi naglaho. Ganun ba? Di subukan ninyo. At sa katahimikang sumunod, ang pinakamatinding katotohanan ang nangingibabaw. Ang pera, kayang bumili ng bahay, pero hindi ng tahanan. Kayang bilhin ang kasal, pero hindi ang pagmamahalan. At higit sa lahat, kayang bilhin ang karamyan, pero hindi ang dangal. Kabanata 1277. Narinig ni Charlie ang mapangahas na mga salita ni Son Duang, at isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Napatawa siya, hindi sa tuwa, kundi sa pangungutya. Ipagpapaliban ba niya ang pagkilos? Papayag ba siyang makalusot si Hilton sa kanilang ginawa? Tila nakalimutan ni Son Duang kung sino talaga ang kaharap nila. Hindi niya batid ang lawak ng koneksyon, at kapangyarihang pinanghahawakan ni Charlie, isang kapangyarihang tahimik ngunit matalim. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Charlie, may bahid ng pagkahiya. Nakakainsulto ang asal ni Son Duang, hindi lamang kay Charlie, kundi sa mismong dignidad ng pamilya niya at ni Ginoong Wade, na tahimik ngunit makapangyarihan.
Para bang gusto ni Son Duang diktahan ang kapalaran ng lahat, kahit wala siyang sapat na pangunawa o respeto sa mga taong kinakalaban niya. Sa sandaling yun, napagpasyahan ni Charlie na tawagan si Ginoong Orville. Kagaya ng ginawa ni Fred White noon, ipapadala niya ang mga tauhan nito para turuan ng leksyon ang mag-asawang Son. Ang parusa, isang sampal, na nagkakahalaga ng $10,000. Ngunit bago pa man maisakatuparan ni Charlie ang plano, isang eksenang bumaligtad sa lahat ang naganap. Isang Rolls-Royce ang dumating, marahan, marangya, at mapanghimasok. Lahat ng paningin ay napako rito. Tahimik ang paligid, tila kinain ng tensyon ang buong bulwagan. Si Sister Lou, na kanina'y tahimik lamang, ay biglang napaubo at napatayo. "Oh, dumating na si Ginoong Zhu." Sigaw niya, na may halong kaba at paggalang. Nanlamig ang mukha ni na Son Duang at Shu Liken. Hindi nila inaasahan na ganito kabilis darating si Ginoong Zhu. Akala nila'y may oras pa silang maayos ang kaguluhan, itago ang kahihiyan, isalba ang sitwasyon. Ngunit huli na. Ang lahat ay nangyari sa harap ng makapangyarihang tao. Huminto ang Rolls-Royce sa may harapan. Bumaba ang driver at binuksan ang pintuan. Mula sa loob ay bumaba ang isang pamilya na pawang may presensyang nangingibabaw sa paligid. Si Ginoong Zhu, matikas, may suot na custom-made na suit, at malaharing tindig. Ang kanyang asawa, balot sa ginto, perlas, at mga mamahaling bato, tila ipinapamalas sa lahat na ang karangyan ay karapatang ipinanganak nila. At sa gitna nila, ang anak na si Bella. Hindi man siya ang uri ng babaeng agad tinatawag na maganda, agad namang napansin ng lahat ang karangyan sa kanyang bihis. Suot niya ay Chanel dress na higit ₱100,000 ang halaga, at sa kanyang kamay ay isang Hermès handbag. Gawa sa balat ng buwaya, na aabot sa ₱2 hanggang ₱3,000,000. Ang ekspresyon nila ay banayad, parang siguradong sila ang bida ng araw na iyon. Waring dala nila ang tagumpay, at batid nila iyon. Si Ginoong Zhu, may-ari ng kilalang Xinlong supermarket chain, ay isang negosyanteng binibigyang galang sa buong syudad. Ayon sa mga ulat, ang yaman niya ay aabot sa daan-daang milyong piso. Ang anak naman niyang si Bella, 28 taong gulang, ay ilang taon nang nag-aral sa Amerika. Ngunit tulad ng maraming anak ng yaman, hindi siya kabilang sa mga matatalino't masisipag na estudyante. Hindi siya pumasok sa prestihiyosong unibersidad, kundi sa isang pamantasan na tinatanggap ang sinumang kayang magbayad. Gugol niya ang kanyang mga taon sa labas ng bansa sa mamahaling pamumuhay, shopping, at mga relasyong panandalian, lalo na sa mga kasintahang banyaga. Partikular ang hilig niya sa mga lahing itim, aniya, iba ang karanasan, kakaiba ang saya. Isang pahayag na labis na ikinabahala ng konserbatibong bahagi ng kanilang pamilya. Ayon sa mga bulong-bulungan, ilang beses na siyang nagbuntis habang nasa Amerika, at nagpaaborsyon ng palihim. Ngunit sa huling pag-uwi niya, iniwan niya ang kanyang kasintahang Amerikano, ngunit huli na. Siya'y nagdadalang tao, at ngayon, iniaalok ng pamilyang Zhu ang kanilang anak kay Carden, kapalit ng ₱50,000,000 at negosyo. Isang kasunduan, isang kapalit, isang bitag na balot ng ginto. Kabanata 1278. Sa totoo lang, wala namang gaanong pakialam si Bella sa kanyang pagbubuntis. Isa lamang itong abala na madali niyang malulutas, gaya ng mga nauna. Ilang beses na niyang dinaanan ang parehong proseso. Para sa kanya, ang aborsyon ay naging ordinaryong bahagi ng kanyang marangyang pamumuhay. Ngunit ngayong bumisita siya sa ospital, isang hindi inaasahang balita ang gumimbal sa kanyang pagkatao. Ayon sa doktor, nas agad na ang kanyang katawan, sa sunod-sunod na pagpapalaglag. Kung itutuloy pa niya ang aborsyon sa pagkakataong ito, posibleng hindi na siya magdalang tao muli habang buhay. Biglang natahimik si Bella. Hindi pa siya handang maging ina, totoo. Pero ang ideya ng hindi na siya kailanman magkakaroon ng anak ay tumama sa kanya ng mas malalim kaysa inaasahan.
Kayamanan man o kapangyarihan, hindi nito matutumbasan ang pagkawala ng isang bagay na hindi na maibabalik. Buong lakas ng loob, sinabi niya ito sa kanyang mga magulang. Nang marinig ni Zhu Xinlang ang balita, tila bumulusok ang mundo sa kanyang harapan. Unay galit, ngunit mabilis itong nilamon ng matinding takot sa pagkawala ng lahi. Si Bella ang nag-iisa niyang anak. Wala siyang anak na lalaki. At kung tuluyan ng mawala ng kakayahang manganak si Bella, mawawala ang pag-asa niyang maipagpatuloy ang kanilang pangalan at yaman. Hindi siya maaaring magpaka-emosyonal. Kailangang kumilos. Agad niyang iniutos na maghanap ng lalaking, maaaring akuin ang bata, isang mapapangasawa ni Bella sa lalong madaling panahon. Dapat ay galing sa matinong pamilya, may disenteng reputasyon, at higit sa lahat, mapapaniwala. Nang marinig niya mula kay Luja na ang anak ng pamilyang Son, si Carden, ay naroon at tila maayos ang tindig at porma, nakita niya ang pagkakataon. Sa mata ni Zhu Xinlang, si Carden ay isang kandidatong pwedeng manipulahin, hindi mayaman, pero disente, hindi kilala, pero may potensyal. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagpunta, kasama ang kanyang asawa at si Bella, kahit walang kasuutan pang kasal, walang seremonya, walang bulaklak. Para kay Zhu Xinlang, ang panahon ay ginto. Mas mahalaga ang pagsalba sa sitwasyon kaysa engranding kasal. May tinatago si Ginoong Zhu, isang lihim na ayaw niyang lumabas kahit kailan. Hindi niya sinabi ang totoo kay Sister Lu. Ang alam nito, gustong ipaanak ni Bella ang bata dahil sa pagmamahal niya sa dati nitong kasintahan, isang Amerikanong itim, at may pag-asang bumuo ng bagong pamilya kay Carden. Ngunit ang tunay na dahilan, ito na ang huling pagkakataon ni Bella na magkaroon ng anak. Kung malalaman ng publiko ang totoo, nabaog na si Bella, na ang batang dinadala niya ay anak ng isang dayuhan, walang matinong lalaking papayag na pakasalan siya. Kaya't gumawa si Zhu Xinlang ng desisyong puno ng kasinungalingan, itago ang katotohanan at gamitin ang kasal bilang panakip butas. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng pamilya Son. Makikita sa mukha ni Zhu Xinlang ang ginhawa. Parang nakakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Matandang kaibigan, biro niya kay Son Duang, sinong mag-aakala na ngayong araw ay tatawagin na kitang biyenan. Masiglang tumugon si Son Duang, nag-uumapaw sa kasabikan. Napakalaking karangalan para kay Son Duang ang maging kamag-anak ninyo, Ginoong Zhu. Sumingit si Shu Liken, halatang sabik at mapagsamantala. Oo nga, Mr. Zhu. Napakaganda ng inyong anak, tila artista. Ngumiti si Zhu Xinlang at ipinakilala ang anak. Ito si Bella, matagal siyang nag-aral sa Amerika. Ngayon, handa na siyang bumuo ng pamilya. Ay, napakaganda mo pala. Wika ni Shu Liken habang pinupuri ng sobra. At tiyak isa kang top student doon sa abroad. Ngumiti si Zhu Xinlang, may halong pag-iwas. Hindi man top student, pero sa English, mas magaling pa siya kaysa sa karamihan. Tumawa si Shu Liken, animoy nabighani, at sinundan pa ng tanong ni Zhu Xinlang. Nasaan na ang magiging manugang ko? Ngunit si Carden, na tila nababalot ng hinala at pagkalito, ay hindi pa makalapit. Naiipit siya sa gitna ng masisigasig na kamag-anak. Agad namang sabat ni Shu Liken. Sandali lang po, Mr. Zhu. Ipapatawag ko si Carden ngayon din para makilala ninyo. Kabanata 1279. Habang ipinaliliwanag ni Shu Liken ang kanyang plano, bigla siyang lumapit sa grupo at marahas na hinila si Carden palayo. Mabigat ang tinig niya habang pabulong na nagbanta. Sumunod ka sa akin. Titingnan mo ang magiging asawa mo. Carden, kung sisirain mo pa ito, hindi na kita mapapatawad. Ngunit hindi na natitinag si Carden. Tahimik, pero matalim ang kanyang boses. Wala nang saysay. Wala nang kinabukasan sa ganitong pamilya. Pinipili ko na ngayon ang sarili kong direksyon. Napasinghap si Isabella. Napatitig siya kay Carden, litong-lito. Carden, anong ibig mong sabihin?
Sa harap ng lahat, buong tapang na isinambulat ni Carden ang katotohanan. Pinipilit ako ng mga magulang ko na pakasalan ang anak ng mayamang boss. Ayon sa kanila, buntis daw siya sa anak ng isang itim na Amerikano. At kailangan daw ako para takpan ang kahihiyan at panatiliin ang bata. Anong klaseng buhay yan? Kalokohan. Nabigla ang lahat. Tahimik ang paligid. Sina Isabella, Claire, Charlie, at maging ang iba pang kamag-anak ay napalingon, hindi makapaniwala. Si Charlie ay napatingin kay Carden, at sa kanyang isipan ay namuo ang isang tanong. Ano bang klase ng plano to? At anong klaseng mga magulang meron siya? Hindi pa man tuluyang humuhupa ang tensyon, biglang sumabat si Shuliken, desperado. Carden, makinig ka muna. May dowry ito, 50 milyon. Napataas ang kilay ng buong pamilya Son. 50 milyon. Sumingit si Harbin, pinsan ni Carden, na halatang sabik. Tita, kung ayaw ni Carden, ako na lang. Hindi ko na iniintindi kung buntis siya ng Amerikano, o kahit alien pa. Basta may 50 milyon, game ako. Napailing si Shuliken. Ang yaman ay para lang kay Carden. Siya lang ang karapat-dapat. Pagharap niya muli kay Carden, sumabog na ang galit niya. Narinig mo yun? Pati ang pinsan mong parang asong ulol sa gutom, gusto ring sumingit. Pero ikaw, tinatapon mo ang oportunidad. Ilang taon ko kayong binuhay, ilang sakripisyo ang dinaanan ko, tapos ganito lang. Ako pa ang nagmukhang hangal sa pagpapalaki sa'yo. Tahimik ang sagot ni Carden. Matalim ang tingin, pero malamig ang boses. Ngayon ko lang talaga kayo nakita kung sino kayo. Kung gusto niyong ibigay kay Harbin, gawin niyo. Pero ako, hindi ako magpapagamit, kahit kailan. Nanginginig na sa galit si Shuliken. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya kay Isabella at halos pasiga na sinabi. Ikaw, pakawalan mo si Carden at bibigyan kita ng 5 milyon. Ayusin natin to. Ngunit hindi natinag si Isabella. Nakayuko, pero buo ang loob ng sumagot. Tita, mahal ko si Carden. Kahit bigyan mo pa ako ng 5 milyon, o kahit 100 milyon, hindi ko siya iiwan. Bago pa makapagsalita muli si Shuliken, sumingit si Harbin, tila hindi pa rin nawawala ang pag-asa. Tita, kung ayaw niya, ako na lang. Ipakilala mo siya sa akin. Ako na rin ang magbabayad ng 5 milyong rebate. Para patas, lumayas ka. Galit na sigaw ni Shuliken. Wala kang lugar dito. Lalong nadismaya si Shuliken sa pagiging makapal ni Harbin. Hindi na niya ito matanggap. Anong klaseng traitor yan, tita? Tanong ni Harbin, hindi makapaniwala. Magkakamag-anak tayo. At sa huli, pumutok na ang matagal nang naipong galit ni Shuliken. Tang ina mo, wala akong pakialam sa pamilya mo. Puro kayo pabigat. Nagpantig ang tainga ni Harbin. Pumalag siya at sumigaw pabalik. Sobra ka na, tita. Hindi na to tama. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Zhu Xinlang. Puno ng pagtataka at pag-aalala ang kanyang tinig. Ano bang nangyayari rito? Agad na lumapit si Shuliken, pilit na pinapakalma ang sarili. Mr. Zhu, pasensya na po. Pasensya na. Medyo, nagiging matigas lang ang ulo ng anak ko. Pero huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Aayusin ko ito. Kabanata 1280. Narinig ni Carden ang banta at hindi siya nag-atubiling sumagot. Tito Zhu, pasensya na po, pero may mahal na po akong iba. Hindi ko po kayang pakasalan ang anak ninyo. Nanlamig ang mukha ni Zhu Xinlang. Tiningnan niya si Shuliken, halatang napahiya. Ano to, Shuliken? Dinala mo ako rito tapos ganyan ang isasagot ng anak mo? Niloloko mo ba ako? O gusto mong itaas ang presyo ng anak mo? Agad na sumingit si Shuliken, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Hindi po, Mr. Zhu. Huwag po kayong magalit. Matigas lang talaga ang ulo ng batang ito. Ako na po ang bahala. Pagsasabihan ko siya, ngunit nanindigan si Carden, buo ang loob. Wala na pong dapat ituwid. Hindi po ako alipin ng kapritsyo ninyo. Aalis na po ako. Aalis. Sigaw ni Shuliken, nanginginig ang buong katawan sa galit.
Subukan mong lumakad palabas, Carden, at ako mismo ang paputol sa mga binti mo. Dito na pumasok si Charlie. Tahimik lang siya sa simula, ngunit nang marinig ang pananakot ni Shulikan, malamig ang tinig niyang sumabat. Matandang babae, kung hindi mo alam ang tamang asal, huwag mo akong subukang galitin. Itinuro siya ni Shulikan, parang may gustong ipukpok. Mr. Zhu, siya po ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ng anak ko. Kung hindi dahil sa batang yan, matagal nang pumayag si Carden. Bigyan niyo lang po ako ng oras, aayusin ko ito. Pero nawalan na ng pasensya si Zhu Zinlang. Dumilim ang kanyang mukha. Hoy, bata, kung ikaw ang humahadlang sa kasal ng anak ko, siguraduhin mong kaya mong panindigan ang ginagawa mo. Dahil sa dulo ng kalsada, baka hindi buhay ang babalik sa'yo. Ngumiti si Charlie, hindi ng tuwa, kundi ng malamig na hamon. Bakit? Mainit ba masyado ang anak mo, kaya gusto mo na siyang itapon sa kahit sinong papayag? Para kayong nagbebenta sa palengke. Nagngit-ngit si Zhu Zinlang. Mag-ingat ka sa bibig mo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Dumating si Sun Duang, punong-puno ng tensyon ang mukha. Tama na, huwag nating gawing eskandalo ito. Charlie, umalis ka na lang. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Nilapitan niya si Charlie, at mahinahong idinagdag. Wala tayong personal na alitan. Pero ikakasal na ang anak ko. Kung may respeto ka, umatras ka na. Mabilis namang sumingit si Shulikan, gigil na gigil. Oo nga. Wala ka rito, wala ka sa lugar. Kung matinong lalaki ka, hindi ka sana nakikialam sa buhay ng iba. Pagkatapos ay hinarap niya si Isabela. Nanlilisik ang mga mata, puno ng panghuhusga. At ikaw, kahit buntis ka pa sa anak ko, wala kang karapatang makapasok sa pamilya namin. Umalis ka na. Biglang nanigas ang mukha ni Zhu Zinlang. May naalala siya, ang sarili niyang anak, na minsang nabuntis din bago ikasal. Tahimik siyang lumingon kay Shulikan, ngunit masama na ang tingin. Huwag mong gawing biro ang mga ganitong bagay, malamig niyang sabi. Napansin ni Sun Duang ang bigat ng tensyon at mabilis na pumagitna. Tama na, hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong klase ng pag-uusap. Biglang nag-iba ang tono ni Shulikan. Pilit na bumabawi. Pasensya na po, Mr. Zhu. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin ang babaeng yan. Ang anak ninyo ay galing Amerika, matino, may pangalan. Samantalang siya, wala siyang maiaambag. Hindi na napigilan ni Isabela ang luha. Umiiyak siyang nakayuko, tinatanggap ang bawat insulto. Pero sa halip na tumigil, ngumiti pa si Shulikan, mapanlait, mapanukat. Umiiyak ka pa? Iiyak mo lahat yan. Pero tandaan mo, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Tumayo si Charlie. Ang malamig niyang tingin ay parang kutsilyong dumapli sa mukha ni Shulikan. Alam ko kung ano talaga ang gusto mo, makuha ang 50 milyong dowry mula sa pamilya Zhu, tama? Tumawa si Shulikan, isang halakhak na puno ng pangungutya. Oo, gusto ko, kasi alam ko kung saan mapupunta ang perang yan. Sa ikabubuhay ng pamilya namin. At anong karapatan mong makialam, ha? Hindi ikaw ang magdedesisyon sa anak ko. Ngumiti si Charlie, ngunit hindi ito ngiti ng pagkatalo, ito ay ngiti ng desidido at hindi natitinag. Kung ganon, tutulungan kita ngayon. Tahimik siyang lumingon kina Sun Duang at Zhu Zinlang. Mr. Zhu, kung talagang kailangan nyo ng kasal, ipakasal nyo si Shulikan sa sarili niyong bulsa. Dahil simula ngayon, kung ipagpipilitan pa ninyo ang kasal na ito, mawawala ang buong pamilya ninyo sa mundong ito.